Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer pag napadaan siya sa hams, nakakarinig siya ng lagutok dito sa pangilalim niya. Ganon din daw sa mga simpleng lubak lang, nakakarinig siya ng lagutok dito sa pangilalim niya. Actually mas malakas nga daw dito sa driver side yung naririnig niyang lagutok. At nang chinek up ko nga ito mga boss, ang nakita kong pinanggagalingan ng lagutok, itong stabilizer bushing niya. Pati itong stabilizer linkage niya, kalug na kasi. Kung napanood nyo yung part 1, dito na ako sa paghigpit ng 2 bolt ng stabilizer bushing. Ayan mga boss, nahigpitan ko na yung 2 bolt. I-check ko na itong stabilizer bar niya. O nakita nyo, di ba? Nawala na yung kalog niya. Kaya balik muna ako dito sa steering boot. Baka makalimutan kong lagyan ng cable tie itong kabilang dulo ng steering boot niya, mahugot yan. Kasi dito sa harapan ng steering boot mga boss, kung makikita nyo, nailagay ko na yung maliit na clamp dyan. Kaya dito na lang ako sa kabilang dulo ng steering boot maglalagay ng cable tie. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinigpitan ko na yan gamit itong plier. At dahil sa mahaba yung isinobra ng cable tie, pinutol ko yan gamit itong gunting. Tapos, dito naman ako sa paglagay ng bagong stabilizer linkage. Kung yung stabilizer bushing, maluwag na yung butas niya, ito naman mga boss, yung luma niya, kalug na yung pinakabola. Kaya ang nangyayari, pag napapadaan si customer sa hams, nakakarinig nga talaga siya ng lagutok. Sa paglagay nitong stabilizer linkage, unahin yung isut sa butas yan ng stabilizer bar. Tapos dito naman sa taas, sa may shock absorber, yung butas dyan, isut nyo na rin yung kabilang dulo nitong stabilizer linkage, tsaka nyo ngayon ilagay na yung tig-isang nut nyan. Tapos gamit yung socket wrench sa number 14, higpitan nyo na yan. Dito naman sa baba, gumamit ka ng box wrench sa number 14, i-final mo na rin yung higpit dyan mga boss. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo ng 2 nut ng stabilizer linkage. Kasi pag lumuwag yan mga boss, makakarinig ka ulit ng lagutok. At pag okay na yung pagkakahigpit, dito ka naman ngayon sa tie rod, i-connect mo na yan dito sa steering knuckle mo. Ayan mga boss, ikinabit ko na, tapos yung nut nya na number 17, ilagay nyo na rin. Actually, itong nut mga boss, wala nang cutter pin yan. Self-locking yan mga boss, meron siyang plastic na pag hinigpitan mo, hindi siya basta-basta lumuluwag. Kasi may nagko-comment, ay hindi nilagyan ng cutter pin, hindi nilagyan ng pin, nakalimutan. Ang alam niya kasi lahat ng nut, basta tie rod, meron siyang cutter pin or meron siyang pin na naglalak dito sa nut. Hindi niya alam na meron parang self-locking nut. Pero okay lang yun, kahit papano, nag-reset yung viewers. Tanggalin ko itong brake caliper mga boss, meron yan 2 bolt na number 14, tapos iangat ko na itong brake caliper niya. Kaya ako naman kinalas itong brake caliper para ma-check ko itong sliding pin bolt niya. Kasi may narinig pa si customer na isa pang tunog yung lagitik. Pag ganung problema kasi mga boss, ang pinanggagalingan yan dito sa sliding pin bolt. At ang patunay ko dyan mga boss, tanggalin ko itong sliding pin bolt. Kung makikita nyo, pagtanggal ko dyan, walang kagrasa-grasa Sabi nga ni customer, pag nagpapa-PMS siya, hindi daw yan ginagalaw para linisan at lagyan ng grasa. Kaya nagulat siya nung binunot ko yan, tapos dilinisan ko at grinasahan, ginagalaw din pala yon sabi niya. Kasi nga pag nagpa-PMS daw siya, 1 oras lang daw tapos na. Very good. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag nagawa ko itong video, pag-aralan mo kung paano ko yan ginagawa. Para makatipid ka, ikaw na mismo yung mag-DIY ng sasakyan mo. Napakadali lang naman. Katulad nito, nalinis ko na yung sliding pin bolt, tapos nalagyan ko na ng grasa, binanik ko na dito sa brake caliper holder niya, dito naman sa brake pad. Liyahin nyo lang yan para matanggal niya yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Kasi ayun ang nagbibigay ng ingay. Kapag inapakan nyo yung brake pedal at yung brake pad nyo hindi siya nalilinis, pagkakaroon yun ng sounds, ik, ik, o kaya, shh, shh, pag tumatakbo. Pati itong rotor disc, pasadahan nyo lang ng liha para kung may kumapit na kalawang dyan, matanggal. Kung may pera pa kayo, kita nyo, ginamitan ko pa yan ng brake cleaner, yung brake pad, pati itong rotor disc. At pag okay na mga boss, punasan nyo itong rotor disc. Tapos idamay nyo na itong brake caliper, linisan nyo rin yan gamit itong steel brush. Itong steel brush ko mga boss, ulitin ko sa inyo, malambot lang yung pinaka-steel nyan. Hindi yan basta-basta nakakasira ng rubber. Ilagay ko na itong brake pad mga boss. Dito sa pagkabit ng brake pad, kung mapapansin nyo, merong clip spring yan mga boss na tutulak dito sa brake pad. Kaya malalaman mo na tama yung kabit mo ng brake pad kapag naiisabit mo siya dito sa clip spring. Kita nyo nakabuka, di ba?
Ayun, ayun ang trabaho ng clip spring dito sa ganitong klaseng sasakyan eh. Ibubuka niya itong brake pad mo. Kaya malalaman mo na hindi mo na ilagay yung clip spring dito sa brake pad, hindi mo siya naiipit, yung brake pad mo hindi siya bubuka. Kaya kailangan sa paglagay ng brake pad, mauuna yung clip spring niya para itulak niyo itong brake pad. Ayan, kita nyo, bumubuka yung brake pad pag dinidiin-diin ko. Ayan, ang ibig kong sabihon. At dahil sa okay na yan, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper niya. Siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat itong brake caliper dito sa brake caliper holder niya, para madali nyong mailagay yung 2 bolt na number 14. Ayan mga boss, ilagay ko na sa taas at dito naman sa baba, ipapakapit ko na yan dito sa trig niya. Ayan mga boss, kumapit na. Pwede ko na ngayong gamitan yan ng socket wrench na number 14. Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo at pag okay na, ilayo na natin yung camera. Yes! Ilalagay ko na itong gulong. Siyempre, ipapadiretso ko yung manibela kay customer. At higit sa lahat mga boss, manager, amo, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut dito sa gulong nyo para walang problema. I-check ko itong gulong mga boss, kakalugin ko yan. Baka mamaya meron pang problema ito sa pangilalim, pero okay na siya. Kaya mag-road test na kami ni customer. Siyempre, para malaman natin yung katotohanan, si customer yung pagdadriving ko at siya na rin yung dapat na humatol. Kung nawala ba yung mga lagutok nito sa pangilalim niya, pati yung lagitik na narinig niya o lahat ng ingay dito sa pangilalim, dapat wala yun. Lalo na si customer, ginagamit niyang pang-grab itong sasakyan. Siyempre dapat safety first. Biro nyo, para ipagawa ni customer itong mga lagutok sa pangilalim niya, 35,000 sa sinisingil. Pero real talk lang mga boss ha, wala pa 6,000 yung nagastos dito ni customer. Kasama na labor doon, dinagdagan niya pa yung bayad sa akin. Kasi nga, doon sa mga pinuntahan niya para mag-check up nitong sasakyan at nang binigyan nga siya ng estimate, masyadong malalaki. Kaya pagpunta sa akin, ang laki-laki ng dala niyang pera. Yung ginastos niya mga boss, wala pang 6,000. Ay siya nga pala mga boss, both side dito sa harapan, pares kong pinalitan ng stabilizer link yan. At yung stabilizer bar bushing niya, niremedyohan ko na lang yung mga boss kung napanood niyo yung part 1. Kaya mahalaga mga boss, para mas maintindihan nyo itong part 2, panoorin nyo rin yung part 1. Ito mga boss, may daraanan kaming medyo malubak. Uy! Tahimik ah! Kaliwa tayo dyan sa kanto. Dati daw kasi mga boss, pag napadaan siya dun sa ganong klaseng lubak, ganon daw yung maririnig niya agad dito sa pangilalim niya. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, pinakaliwa ko siya dito kasi puro humps dyan eh. Puro humps yan ha? Dyan ko ngayon masusubukan kung meron panlalabas na lagutok dito sa pangilalim ni customer. Kaya abangan nyo yung paghatol niya para mas may katotohanan. Narinig nyo, sabi niya, nawala daw yung ingay. Oh, yan pa. Oh. Nigla mo pa. Mo talaga ba? Yung gano'n na ba? Alam mo, sa umpisa pa lang, kung talagang meron yan, imposible magtago yan. Ilang nilagotok. Nakita niyo mga boss, sinadya pa ni customer na bigla inidaan ito sa humps. Oo. Wala na. Anyway, bababa yung buong ano? Ano bababa? Ilalim na ba yung pan na sila? Kakabitan ng gulong na yan? Yung buong talangka, kung tawagin? Ha? Yung buong talangka, ibababa? Oo. Bababa daw yan? Bababa. Magkasingil sa'yo? Hindi nga, di daw panin 35,000 daw. Magkano? 35,000. 35,000? Ba't ibababa nila? Eh, kung lang naman yung sabi nila eh. Para makita lahat ng kwanta pa. Para makita doon lahat ng sira? Oo. Ba't di ba makikita pag nakakabit? Oo. Puro humps na yung dinaanan natin ha. Baka may masabi ka pa niyan. Dito na ba? Kaliwa. Oh, ano? Ano? Salita ka. Oh, bigla mo pa. Hindi mo kasi malalaman talaga kapag mayroon pagkatak eh. Oh, kaliwa. Ano, wala na ingay. Wala na sir. Sigurado ka? Oo sir, wala. Oh, baka may ganda ng bago tayo maghiwalay eh.
Sure ball. Binibigla mo pa talaga, ha? Meron. Yung ano, ayan o, maingit talaga yan. Miss na isa ko dyan. Pag gabi, naririnig namin. Tataklipan niya yung gate ng... Ba? Ano? Ayos, ayos? Isa pa, isa pa. Oo, para matuwa ka. Actually mga boss, yung buong cost member kasi nitong sasakyan ni customer gustong ibaba nung gagawa para makita daw kung saan gagaling yung lagotok. Pag binabayan, laking gastusin nun. Sir, di ba ba na 5,000 ng crypto ng 5,000 para daw ano? Hindi ngayon, naniwala ka na, yun ang mga ginagawa ko, di ba? Oo, sir. Natatanggal yung ingay. Inulit ko yung pag-road test mga boss para masatisfied si customer. Kaya paganda mo naman ngayon yung shock absorber mo, oh, diba? Bibiglain ka niyan. Schedule mo lang. Hindi ako pwede yung bigla-bigla sir, ha? Yun nga, sir. Baka mamaya bigla ka magtampo sa akin pag di kita nagawa. Hindi ako pwede yung gano'n. Isipin mo, sir, 2 buwan halos ako nag-PM sa'yo, sir. Ano address mo, sir? Punta ko dyan, sir. Ano address mo, sir? Sa Tipa, sir. Ako tiyaga na tiyaga talaga ako sa mga comments sa mga videos mo. Tipinood mo, mga comments. Nahanap ko kung ano address mo. Yun, nakikuha ko sa isang mong tweet. Bakit nagpagawa? Sa pan yan, Tipas, may Bureau of Fire. Ah, ganun. Oo, yun, winis ko. Kasi nagpatigim saan galing ang kainta. Kainta may galing noon. Winis ko. Tanong-tanong ako doon. Hindi ka kilala doon. Oo, yung minsan doon sa mga vulcanizing siya patay yun. Sabi sa akin, doon kayo magtanong sa may likod ng Petron, sa may Eskinita. Doon sa palagi ko magawa. Doon, tanong mo kayo, at least may tindahan. Binigay yung number ni misis mo. Ano yun? Contact. Eh, nakakailang tawag ka na kasi kaya pinagbigyan na kita eh. Gano'n naman ako eh. Antindihan ko yan, sir, kasi siyempre may trabaho ka. Ano? Ano, okay na ba? Yes, good na good. Good na good, sir. Good na ha. Nakadalawang ikot na tayo, puro humps yung dinaanan natin. Magkano yung nagastos mo ngayon doon sa ano, sa pyesa? Ano yun, sir? Ha? 900. 900 lang, 35,000, layo, parang layo. 900 lang, stabilizer. Talaga, oh, kita niya mga boss, talaga sinasadya ni Cosmic, talaga bigla yung Sams sa kanya, akala niya may tutunog pa eh. Wala na. Natutuwa talaga ako dito kay customer kasi nga, ang laki-laki ng dalang pera. Tapos yung mga gastos pala 900 lang. Biro niyo mga boss, ano? Estimate sa kanya 35,000. Kaya nung magpapagawa siya sa akin, ang dala niyang pera, napakalaki. Kasi nga mga boss, nasanay siya pag ganitong klaseng problema. Alam niya, malaki na gastusin nito. Dahil nga sa nag-comparison siya kung yung preno nga lang daw ang ginastos niya or binayaran niya, 18,000 na agad. Kaya nasa isip niya, possible mas malaki yung magagastos niya dito. At ang example nga, yung sinisingil sa kanya is 35,000. Kaya maging wise sana kayo mga bossing. Okay na to? Okay na, sir. Good na good. Very good ba? Good na good, sir. Sige. Yung talaga yung napan ko na matanggal yung ingay niya. Tanggal din ano? Oo. Tatakutang ko, sir. Baka makad sa daan ba? Iinitin ka sa daan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!